Sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim at tignan naman ninyo. At ito yung guarantee. Ayan, yan po. Ang sabi ng Pangulo, no, yung mga nagrereklamo po, no, patungkol dito sa PhilHealth, no, pag-aralan naman po ninyo ng malalim-lalim. Oo. So, ibig sabihin, itong mga kumukontra po dito sa PhilHealth ay hindi po hindi nila ginagamit yung utak nila. So, hindi nila pinag-aaralan, no? Na hindi naman po apektado yung mga Sana naman eto yung hindi naman po apektado yung mga Pilipino dito. Kasi sabi nga ng Pangulo, sabi nga dito, hindi naman mababawasan yung serbisyo ng PhilHealth sa mga individual po na Pilipino. Bagkus sa 2025 ay madadagdagan pa po ito, 'di ba? Kasi may budget naman ang PhilHealth. So kailangan munang gamitin 'yun. Hindi ibig sabihin na 'pag hindi dinagdagan yung budget ng PhilHealth, mababawasan na po yung serbisyo ng PhilHealth sa mga individual o sa mga Pilipino, 'di ba? So, etong tao na 'to, alam naman natin tatakbo ito, hindi ko alam kung anong tatakbuhan nito, 'no? So, ginamit po nila ang issue sa PhilHealth para makilala sila, para sabihin para siya yung maging bida. 'Di ba? Para sabihin na siya yung nagmamahal sa bansa. Siya yung nagmamahal sa mga Pilipino. Diyan na po kayo magreklamo kung ang serbisyo po ng PhilHealth ay nabawasan. 'Di ba? Hindi naman eh. Oh, yung serbisyo ba sa inyo may nabawas ba? Ito kasi paniwalang-paniwala kayo dito sa bobong ito, 'di ba? Alam nyo, may pansarili pong interes ito. Ginagamit niya yung mga Pilipino para sa pansarili niyang interes kasi tatakbo nga eh. O hindi naman natin alam, hindi ko rin alam kung anong tatakbuhan nito. 'Di ba? So yun. Ang kapwa kasi natin Pilipino, dapat ini-explain ng maayos kung makakabuti ba ito? Oo o hindi, 'di ba? Sabi nga ng Pangulo, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth sa mga Pilipino, 'di ba? And then ginugulo po ng taong ito, 'di ba? Ginugulo po. Tapos siyempre yung kapwa natin Pilipino, kung ano lang yung sabihin ng yung mga DD Sheets diyan, 'di ba? Yung mga supporter ng DD Sheets, kung ano yung sabihin nito, maniniwala agad sila. Oh, hindi po nila pinapagana yung kanilang utak. Meron nga bang utak? 'Di ba? Paganahin po kasi, 'wag maging uto-uto at 'wag maging sunod-sunuran. Ay gaya kasi kayo kay Digong eh. Oo, yung Digong niyo sunod-sunuran sa Chikwa. Oh, 'di ba? Oh, makinig kayo sa Pangulo ito. mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. Mga nagko-comment sa patungkol sa PhilHealth subsidy. Pag-aralan ninyo ng malalim-lalim. Laliman nyo pa. Oh. Pero alam nyo, maputol ko lang dyan, pasensya na. Alam nyo, alam naman po nila talaga na wala naman pong, yung mga garbage creator sa kabila, yung mga makadigungong, mga makadutae, alam naman po talaga nila na hindi naman po apektado yung mga Pilipino sa PhilHealth subsidy na yan. Kasi may pondo nga eh. Hindi naman po apektado. Pero ginagamit po nila yung issue na yan para sa pansarili po nilang interest. Hindi po nila ini-explain sa inyo ng maayos. 'Di ba? Hindi po. Bagkus ginugulo pa po yung isipan nyo. Gusto nila na maggalit kayo sa administrasyon para sila ang magbenepisyo. Naisip nyo po yun? Nagagamit po ang mga tangang DD sheets. 'Di ba? Oo, klarong-klaro naman eh. Nagagamit. Oh, makinig sa Pangulo. At tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Oh, ito na, guarantee. Oh, balik natin ito. Oo, hindi po ito pangarap. Ito yung guarantee ko. Garantiya ng Pangulo. Oh, ito
Pakinggan nyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Yun. At ang sabi nito, sayang daw mahulog ng mga individual na Pilipino na pupunta daw sa bulsa ng mga politiko. Tingnan mo yan, di ba? Hindi nga mababawasan. Yun yung garantiya ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Oo, garantiya po 'yan sa mga Pilipino. At ito ang simpleng garanti ko o garantiya ko, 'di ba? Hindi mababawasan ang serbisyo. Klaro po ba? O tanong ko sa mga reklamador diyan, nabawasan ba yung serbisyo ng PhilHealth sa inyo? Kahit pa po naguhulog kayo sa PhilHealth, okay? Oh, kahit naguhulog po kayo, obligasyon po ng gobyerno na tugunan ang pangangailangan ninyo. Obligasyon ng PhilHealth na tugunan kung ano yung nararapat sa bawat isa sa inyo, sa mga miyembro ng PhilHealth. Eh kahit yung hindi nga miyembro ng PhilHealth, nakikialam eh. Yung mga hindi nagpa-member, kalahin mo yan. Diba? Gamit-gamit din ng utak. Oh, may garantiya na. Nagpabilog kasi kayo dito, nagpauto kayo sa bugok na to eh. Oh, ano ngayon? Nga na. Diba? O, tuloy. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. Oh, hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claims. O, ano yung sinasabi nito? Anong sinasabi nito? Na babagsak o bababa daw yung serbisyo ng PhilHealth sa mga Pilipino? Di ba baliktad? Pangulo ba to para paniwalaan nyo? Doon po tayo maniwala sa Pangulo. Pwede po tayo magsalita laban sa Pangulo kung hindi po natupad ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ganun lang kasimple. Wala pa nga, kontra na agad kayo. 'Di ba? Sabi ng Pangulo, pag-aralan nyong maigi. Kasi hindi nyo maintindihan talaga. Kasi bakit? Ginugulo po yung isipan ninyo nitong mga bobo, mga inutil, ng mga vlogger-vloggera na to. TikToker lang naman kayo. 'Di ba? Makapagsalita ng 4 minutes, pambubula. Walang katotohanan dun. Di ba? In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa Doon muna tayo. palalakihin pa Dito muna tayo. ng PhilHealth sa insurance. Ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Eto sabi ng Pangulo, mas padadamihin pa ang serbisyo na ibibigay ng PhilHealth. Ngayon, isipin nyo, merong, I think, 600 billion pa yung pondo ng PhilHealth. Diba? Ang laking pera nun. May pondo pa. Kaya nga, hindi mo na dinagdagan kasi may pondo pa. Gets? Nagigets nyo? Sabi ng Pangulo, may subsidy man o wala, dapat hindi nyo na problemahin yun. Kasi, yung mga hulog ninyo, nandyan lang naman yan eh. Yung pera ninyo, nandyan lang naman yan eh. Walang mababawas na serbisyo. Ang sa inyo ay sa inyo yan. Mapupunta sa inyo. 'Di ba? Klaro po ba? Tapos dadagdagan pa ang serbisyo. Diyan po kayo magreklamo kung binulsa yung pera nyo. Hindi naman po binulsa eh. Kasi pag binulsa po ang pera, ibig sabihin, mababawasan po yung budget ng PhilHealth. O katulad noong panahon ni Digong. Yung partner ng nanay ko noon, dialysis. Merong binibigay yung PhilHealth, I think monthly yata yun. Pero naubusan ng pondo. 'Di ba? Naubusan ng pondo. Panahon po ni Digong yun Ilang buwan na ubusan. Doon pa kayo mag-question, nasan yung budget?
Bakit naubusan? 'Di ba? Eh, dinadialysis, naubusan ng budget. Siyempre kailangan ng mga gamot. Oo, gano'n po 'yun. Sa panahon po ni Digong, may kapalpakan pong nangyari. Pero dito, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala po. O maniwala kayo, panahon ni Digong, may PhilHealth ka. Oh, nabangga ng sasakyan yung kaibigan mo, patay. Dadalhin sa ospital. Oh, sasabihin ng ospital, COVID ito, COVID. Sabi, hindi po, nabangga lang yan ng sasakyan eh. Bubulungan ka. Okay ba sa'yo? 10 araw na kayo dito sa ospital eh. Oh, malaki-laki yung bill nyo dito. Okay ba sa'yo na i-declare natin itong COVID tapos ika-cover na ito ng PhilHealth, wala ka nang babayaran. Ganun po yun. O anong tawag doon? May katarantaduhang nangyari noon sa PhilHealth. Dahil ang Pangulo noon ay si Digong. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Comment kayo dyan. O mag-comment kayo. Kung hindi nangyari yan sa mga kamag-anak nyo. Wala na kayong babayaran. Basta i-declare lang na COVID yung pasyente. Or meron pang ganito. Kahit hindi ka COVID, basta namatay ka, depende sa doktor yan eh. Basta namatay ka, ipipilit po nilang COVID yan. Sinong kumita? Diba? Sinong kumita doon? O, yun yung tanong. Diba? Nangyari yan sa inyo, alam ko. Nangyari din sa amin yan eh. Hindi naman COVID yung stepfather ko. Diba? Patay. Kasi dinadialysis. Bakit namatay? Kasi, ang dialysis kasi yan eh. Pinakamatagal yan, 5 years, 6 years, ganun. Ganun talaga yan pag dinadialysis ka. Pasensya na po sa mga dinadialysis na, yung tinutukoy ko lang naman yung mga abusado sa alak, ganun, yung hindi na makaihi. Pero yung mga dinadialysis na kaya-kaya pa namang umihi, yun, medyo okay yun. Pero yung stepfather ko kasi malakas tumaga yun. Dialysis siya. Namamaga na yung niya dito. Sa isang linggo, 3 beses siyang babawasan ng tubig. Namatay. Dineclare na COVID. Diba? COVID daw. Ayun yung problema sa gobyerno ni Digong noon. Oo. May corruption. Diba? Tingnan mo, dinadialysis ka lang, namatay ka. Tapos COVID na agad. Ang mga animal na mga bobo talaga. Diba? Ikumpara niyo yung PhilHealth ngayon sa PhilHealth noon. O di ba noon may corruption? Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Maliwanag. Yan ay pangako ng Pangulo. Nangako na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yan pangarap. Pangako. Maliwanag yan. Hindi mababawasan pero madadagdagan ng serbisyo. Diba? Kasi kayo, nagpapauto kayo sa mga bobong influencer. Mali ang pagka-influensya sa inyo eh. Ini-influensyahan kayo ng ka-fake newsan, kasamaan. Diba? Yun yung sinasaksak nila sa utak nyo para magalit kayo. Kasi gusto ng mga influencer na to, magalit kayo. Kasi ang utos ng nakakataas sa kanila, ng mga ni Digunggong na to, at nitong Fiona na to, binabayaran po sila para magsalita, para galitin kayo. Binabayaran po sila para gumawa ng fake news katulad nito, 'di ba? Para ang mga Pilipino magalit sa administrasyon. Ganun po 'yun. 'Di ba? Ang goal po nitong mga bobong garbage creator na to, tinatawag yung influencer, ay ang kumita ng pera. At gagamitin kayo, gagalitin kayo. Ganun yun. Nagigits nyo na. Kami, iba kami.
Doon lang tayo sa tama. O, katulad niyan, explanation ng Pangulo. 'Di ba? Hindi naman namin binabaliko, bagkus pinapaintindi pa namin sa inyo ng maayos. Gano'n po 'yun. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Oh, mas lalaki pa yung payment. Bakit? Kasi po may 600 billion pa eh. 600 billion tama? Oh. Eh imagine kalaking pera nun. Hmm? Ang laki-laki pong pera nun. 'Di ba? Kaya magtiwala po tayo sa mahal na Pangulo. Kung wala kayong tiwala sa mahal na Pangulo, eh wala kaming pakialam sa inyo. Oo. Kung gusto niyo magtiwala sa mga bobong katulad nito, eh dito na kayo. 'Di ba? Wala namang problema eh. Oh, hindi naman kami lugi, hindi rin lugi yung Pangulo. Bakit malulugi yung Pangulo? Eh nagtatrabaho lang na maayos yung ating Pangulo. 'Di ba? Pero pilit yung binababoy at pilit yung binabaliko yung tama. 'Di ba? Kasi kayo may mga tama. Hmm. Kaya huwag po kayong mag-aalala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Alright? Mr. President, Okay. Yun po yung video, no? Maliwanag naman siguro. Naintindihan nyo naman siguro. 'Di ba? Klarong-klaro naman siguro. At kung hindi nyo maintindihan, ipi-play ko po ng buo. Ayan Sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim at tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Alright? Mr. President, Maintindihan nyo na. Buo yung narinig yun. Oo. Lawakan. Lawak-lawakan ang kaisipan. Pag-unawa. Mas lawakan nyo pa. Doon po kayo manood sa mga totoong nagbabalita. Yung nagbabalita, naghahatid ng katotohanan. Hindi yung puro fake news. 'Di ba? Doon po kayo, halimbawa sa mainstream media, o doon kayo manood. Ganun lang yun. Pero pag alam yung fake news na, nako, delikado po kayo niyan. May kasabihan nga po tayo, kapag sumama ka sa mga sinungaling, magiging sinungaling ka rin. In short, fake news ka. Magiging fake news ka. Pero pag sumama ka sa katotohanan at nagsasabi ng katotohanan, eh maa-adapt mo po yung kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Hindi ka magiging fake news. Bagkus, magpapakatotoo ka. Kaya bumabagsak yung ating bansa dahil sa mga bayaran tao eh. 'Di ba? Yung mga bayaran tao, grabe makapang-impluwensya yan. Grabe makagawa ng fake news yan. 'Di ba? Alagaan niyo po yung utak niyo, mga didishits. Naawa po ako sa inyo. Kasi kami, maganda po yung takbo ng utak namin. 'Di ba? Ewan ko lang sa inyo. Baliko na yata yung utak nyo. Good luck. Good luck at sana tumino pa kayo kung may pag-asa pa.
So, ayan mga pre, meron po tayong Facebook page dito. Ayan, Ballpoint mga 2.0. Pasensya na, wala tayong live ngayon kasi kanina may traktor doon. Pagdaan ng traktor, agoy, nasagi yung wire ng wifi namin. KO! Pansin nyo, wala akong masyadong upload. Nasagi. Diba? Wala tayong magawa. Ganun talagang buhay. Ewan ko bukas kung maayos na yan. Sana lang, PLDT. Alam kong tamad kayo, pero magtrabaho naman kayo, ha? Sana bukas, gumalaw-galaw na kayo. Ha? Abangan natin yan bukas. So, meron po tayong Facebook page dito, mga pre, Ballpoint Man 2.0, at sana po yung i-follow. Okay? Salamat din po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa mga bagong subscriber, maraming salamat po. Yan, ha? Kalimutan mag-subscribe, mag-like, ayan na, at share naman ang video na to. Grabe naman kayo, hindi kayo nag-share ba? Ha? Share naman. Oo, para happy-happy ang lahat. Para masaya ang Pasko. Istoryahe! So, ayan lang mga pre, ingat-ingat guys, and bye-bye.